Nagsisimula ang pelikula sa paggising ni John at pag-on ng kanyang device upang maglaro ng online game, gaya ng karaniwan niyang ginagawa araw-araw. Ngunit biglang may isa sa kanyang mga kaibigan ang nagsabi sa iba, "Nakita niyo ba kung anong nangyayari sa TV?" Sa sandaling yon, tumayo si John upang buksan ang TV para malaman kung anong nangyayari sa bansa, ngunit biglang naputol ang signal ng TV. Narinig niya ang ingay ng mga taong sumisigaw sa labas ng kalsada. Lumapit si John sa bintana at binuksan ito upang tingnan kung anong nangyayari sa kalsada. Laking gulat niya nang makita niyang marahas na nag-aaway ang mga tao sa lansangan at pati na rin kinakain ng isa't isa. Hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya. Sa isang tagpo, inatake ng isang babae ang kanyang ina at sinimulang kainin ito sa isang nakakadiring at hindi matanggap na eksena. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maintindihan ni John kung anong nangyayari sa labas at pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono ngunit natuklasan niyang walang signal ng internet. Pagkatapos, pumunta siya sa pinto ng kanyang apartment nang marinig niya ang katok. Binuksan niya ang pinto upang tingnan kung sino ang nasa labas, at laking gulat niya nang biglang pumasok ang kanyang kapitbahay, humihiling na makituloy sa kanya. Ngunit lubos na tumanggi si John, pilit na itinutulak palabas ang kanyang kapitbahay dahil natatakot siya na baka mangyari rin sa kanya ang nangyari sa mga tao sa kalsada. Gayunpaman, ipinaliwanag ng kanyang kapitbahay na ang kanyang kapatid ay naging isang zombie at nagmamakaawang makituloy sa apartment ni John. Patuloy na tumanggi si John, ngunit kalaunan ay pumayag ng hilingin ng kanyang kapitbahay na gamitin lang ang banyo at nangakong aalis kaagad pagkatapos. Sa sandaling yun, binuksan ni John ang TV at narinig ang balita na may malaking impeksyong kumalat sa buong lungsod, na ginagawang zombie ang mga tao. Ipinaliwanag ng reporter ang mga sintomas ng impeksyon, sinasabing nagdudulot ito ng matinding karahasan sa ugali ng tao. Nagsisimula ang impeksyon sa pananakit ng ulo, pagbabago ng mood, at pati na rin pagdurugo mula sa mga mata. Pagkatapos nito, nagsisimulang magbago ang kulay ng balat, at ang tao ay tuluyang nagiging zombie na umaatake sa ibang tao. Ang pinakamahalagang katangian nila ay hindi lang sila umaatake sa tao, sila mismo ay kumakain ng laman ng tao at inuubos ito ng tuluyan. Nagbabala ang balita na kung may makitang sinuman na nagpapakita ng ganitong sintomas, dapat silang patayin o agad na tumakas mula sa lugar upang maiwasang mahawa. Sa puntong ito, naalala ni John ang kapitbahay na pumasok sa banyo. Agad siyang pumunta sa drawer upang kumuha ng kutsilyo, at nang lumabas ang kanyang kapitbahay mula sa banyo, itinutok ni John ang kutsilyo sa kanya at inutusan siyang umalis agad sa apartment, kung hindi ay papatayin niya ito. Subalit, ipinaliwanag ng kanyang kapitbahay na maayos pa rin siya at wala namang nangyari sa kanya, at nakiusap na manatili muna sa apartment ni John ng isang oras bago umalis. Ngunit mariing tumanggi si John at iginiit na umalis siya kaagad kung ayaw nitong mapatay. Sa sandaling yun, napansin ni John na dumudugo ang mga mata ng kanyang kapitbahay, senyales na nahawahan na ito at nagsisimula ng maging zombie. Nagpanik si John at paulit-ulit na inutusan ng kapitbahay na umalis agad, ngunit tumanggi ito at patuloy na tumitig sa kanyang dagwang mga mata sa salamin. Natatakot ang kanyang kapitbahay dahil alam niyang nahawahan na siya at nagsisimula ng magbago. Unti-unting bumigay ang katawan nito, kasabay ng pagkalas ng kanyang mga buto. Habang nagaganap ang transformation, sinubukan niyang atakihin si John, pilit na kinakagat ito upang gawing zombie rin. Ngunit nagawang itulak ni John ang kapitbahay at agad na itinapon ito palabas ng apartment, mabilis na sinarado ang pinto. Pilit na sinusubukan ng kapitbahay na makapasok muli, ngunit sinaksak siya ni John sa mukha gamit ang kutsilyo, matagumpay na napigilan itong makapasok bago siya muling maataking muli. Pagkatapos, sumilip si John sa peephole ng pinto at nakita ang isang malaking zombie na sinunggaban ng kanyang kapitbahay at sinimulang kainin ito ng may nakakatakot na bangis at karahasan. Nayanig si John sa takot sa mga nangyayari sa paligid niya at nanatiling nakatago sa loob ng kanyang apartment upang manatiling ligtas. Pagkatapos nito, tiniyak ni John na nakalock ang lahat ng pasukan at labasan ng kanyang apartment. Inilipat niya ang refrigerator sa harap ng pinto upang pigilan ang sinumang pilit na pumasok, kahit pa ang malaking zombie na kumain sa kanyang kapitbahay na kanina'y nasa loob ng kanyang apartment. Pagkatapos, pumunta si John upang hugasan ang kanyang mga kamay at mukha, umaasa na baka nananaginip lang siya o nasa isang pelikula. Ngunit sa bawat sandali, natatanto niyang ang lahat ng nangyayari sa paligid niya ay isang realidad na kailangan niyang harapin. Pagkatapos nito, sinubukan ni John na makipag-ugnayan sa sinuman, mga kaibigan man o pamilya, ngunit wala siyang makontak. Walang signal ang mga telepono, at lahat ng linya ay patay. Nakakuha si John ng mga mensahe mula sa kanyang pamilya na nagsasabing sila ay ligtas at pinapayuhan siya na manatili sa loob, panatilihing nakalak ang mga pinto, at huwag nang lumabas muli. Binibigyang diin nila na kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at iwasan ang mga zombie na unti-unting nililipol ang buong lungsod. Pagkatapos nito, binuksan ni John ang TV upang sundan ang sitwasyon sa kalsada at alamin kung ano ang mangyayari sa mga zombie na sumikop sa lugar. Nagbabala ang balita sa natitirang mga mamamayan na kailangan nilang mag-ipon ng pagkain na tatagal ng 60 araw, dahil mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay sa susunod na 60 araw hanggang sa makahanap sila ng paraan upang ilaminahin ang lahat ng zombie. Pagkatapos, nagsimula si John na kalkulahin kung gaano katagal-tatagal ang supply ng kanyang pagkain at sinubukan niyang aerasyon ito upang magtagal hanggat maaari. Hindi nagtagal, napagtanto ni John na ang pagkain na mayroon siya ay tatagal lamang ng 10 araw, kaya kailangan pa niyang maghanap ng pagkain para sa susunod na 50 araw.
Isip-isip ni John na kunin ang mga buto ng prutas mula sa mga prutas na mayroon siya at magtanim ng mga ito upang magkaroon ng bagong ani, ngunit napagtanto niyang masyadong matagal ito at nagsimulang makaramdam ng pagkabagot at inis. Isinaalang-alang din niyang kumuha ng selfie mula sa kanyang balcony kasama ang mga zombie sa kalsada. Ngunit nakita niya ang ibang tao na sinubukan din gawin yon, ngunit nahulog mula sa balcony at naging madaling pagkain para sa lahat ng mga zombie sa ibaba. Nakita ito ni John at agad na tinanggal sa kanyang isip ang ideya ng pagkuha ng selfie. Napansin din ni John na maraming tao ang nagpo-post ng mga larawan at humihiling ng tulong mula sa militar at pulisya upang iligtas sila. Naisip niyang gawin din ito at kumuha ng selfie, ngunit wala siyang network signal para mag-post ng anuman sa mga oras na iyon. Nag-isip si John ng paraan at naisip ang paggamit ng kanyang drone upang itaas ang kanyang telepono sa mas mataas na lugar, umaasang makakakita siya ng signal. Sinubukan niya ang ideya at nagtagumpay. Nakakita siya ng signal at nakita ang lahat ng mga zombie sa mga kalapit na gusali. Ngunit hindi nagtagal, naubos ang baterya ng drone at nahulog ito sa kalsada. Nararamdaman ni John ang frustration at kawalan ng pag-asa habang bumabalik siya sa kanyang apartment. Ginugol ni John ang mga araw at gabi na nakatanaw sa bintana, umaasang makakita ng mga sundalo o pulis na dadaan upang makahingi ng tulong. Isang gabi, nakita niya ang isang policewoman sa kalsada, armado ng baril, na sinusubukang lumaban sa mga zombie. Ang lahat ng mga pulis na kasama niya ay naging mga zombie na matapos makagat, at ang mga zombie ay umatake sa kanya ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, nalamangan siya ng mga zombie at tinako ito, na naging zombie rin siya. Sinubukan ni John na sumigaw upang pigilan sila, ngunit hinayla siya ng mga zombie at kinain. Nahulog ang kanyang baril sa kalsada, at naisip ni John na bumaba upang kunin ito, na naniniwala na kakailanganin niya ito sa isang punto. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay naputol ng tunog ng mga zombie na tinatangkang buksan ang pinto ng apartment. Narinig nila ang kanyang sigaw at dumating upang imbestigahan ang ingay, natuklasan ang pinagmula ng tunog, ang nakatagong tao sa apartment. Tumakbo si John papunta sa pinto upang pigilan ang mga zombie na pumasok, ngunit masyado silang malakas at nagawa nilang buksan ang pinto, pumasok sa apartment. Agad na tumakbo si John papunta sa balcony at nagposisyon upang akitin ang mga zombie papunta doon. Nagtagumpay ang plano nang sundan siya ng mga zombie papunta sa balcony. Sa huli, naitulak niya ang mga ito mula sa gilid, at nahulog sila, namatay habang bumabagsak. Bumalik si John sa kanyang apartment at mas pinagtibay ang pinto gamit ang martilyo at mga pako upang pigilan ang sinuman na makapasok at magbanta sa kanyang kaligtasan. Nagsimula siyang mag-record ng mga video para sa kanyang YouTube channel, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa mga zombie, kung paano siya nagsusumikap na mabuhay, at iniisip na isang malaking milagro na siya ay buhay pa. Minsan, inisip pa niyang maaari niyang ituring ang sarili bilang isang bayani dahil napatay niya ang isa sa mga zombie sa hindi sinasadyang pagkakataon. Sa ika-7 araw, narinig ni John sa balita na ang impeksyon ay kumakalat sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng kontaminasyon ng dugo, kapag ang isang tao ay kumagit ng iba, o kapag ang dugo ng isang tao ay nahaluan ng dugo ng iba. Dagdag pa rito, napag-alaman na ang mga zombie ay nakakakita ng ilang mga alaala mula sa kanilang nakaraan, tulad ng kung paano magbukas ng mga pinto, tumugon sa mga tunog, at magsagawa ng mga automatikong galaw mula sa kanilang buhay bago sila maging zombie. Nagsimulang magbigay ng babala ang balita sa mga mamamayan na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga zombie, lalo na upang hindi sila makagat o maghalo ang kanilang dugo sa mga ito. Ipinagbigay alam din ng balita na hindi kayang makakita, makapag-amoy, o makarinig ng maayos ang mga zombie, kaya't dapat mag-ingat sa mga aksyon tulad ng pagbukas ng mga pinto at bintana. Di nagtagal, naubos ang tubig ni John at tumigil na rin ang mga gripo sa pagtulo. Dahil walang tubig, nagsimulang maramdaman ni John ang matinding uhaw at pagkapagod. Araw-araw, sinisikap ni John na mag-record ng mga video para sa kanyang channel, ibinabahagi ang kanyang mga karanasan sa araw-araw na buhay, umaasang darating ang panahon na may makakakita ng kanyang mga video, matutukoy ang kanyang lokasyon, at darating upang iligtas siya. Habang unti-unting nawawala ang pag-asa, nagdesisyon si John na ubusin na ang lahat ng kanyang whiskey, ginagamit ito bilang isang paraan upang makalayo sa walang katapusang mundo ng mga zombie at ang kawalan ng katiyakan sa kanyang kalagayan. Ibinukod ni John ang sarili mula sa realidad, uminom ng labis, at kalaunan ay nakatulog ng malalim dahil sa pagkapagod habang lasing. Nagkaroon si John ng mga delusyon kung saan nakita niyang bumalik ang kanyang mga magulang at niyayakap siya. Ngunit habang nagsisimula siyang magising mula sa kanyang kalasingan, napagtanto niyang mga ilusyon lamang ito at hindi ang realidad. Kinabukasan, nagising si John mula sa kanyang pagkakalasing. Nagsimula siyang mag-isip ng malinaw at nagdesisyon na takpan ang kanyang mga bintana upang hindi siya makita ng mga zombie. Nagsimula siyang pagmatsyaga ng mga zombie mula sa likod ng mga takip, pinag-aaralan ang kanilang mga galaw at ugali upang mas maunawaan kung paano sila kumikilos. Sa ganitong paraan, kung sakaling mapunta siya sa isang mahirap na sitwasyon sa isa sa mga ito, malalaman niyang paano tumugon. Dahil sa nararamdamang labis na pagkalungkot, pagod, at depresyon, nagsimula nang mag-isip si John ng plano para makatakas mula sa kanyang apartment. Ngunit nakatanggap si John ng mensahe mula sa kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagsasabi na sila ay ligtas at hinihiling na ipaalam niya sa kanila na siya ay maayos. Sinubukan ni John na mag-reply sa kanila, ngunit wala siyang network signal. Kumuha siya ng selfie stick at sinubukang maghanap ng signal sa pamamagitan ng pag-extend nito sa labas ng balcony.
Sa kasamaang palad, napansin siya ng mga zombie sa ibaba at nagsimulang sumigaw, na nag-akit pa ng mas maraming zombie na sabik na makalapit sa kanya. Pakiramdam ni John ay lubos na pagod at wala ng pag-asa sa kanyang kasalukuyang kalagayan at malapit nang mawala ng bait, kaya't nagpasya siyang lisanin na ang kanyang apartment. Kinuha niya ang isang golf club at nagsimulang patayin ng mga zombie na nakatagpo niya sa daan. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng kanyang kapitbahay na dati ay humingi ng tulong sa kanyang apartment. Nang lapitan siya ng kapitbahay, si John, na labis na tinitiis na ang mga zombie sa paligid, ay nagsimula ng sumigaw sa kanya ng desperasyon. Habang ang mga sigaw ni John ay nag-akit ng maraming zombie na sabik na siyang lamunin, sinubukan niyang tumakas sa kabilang direksyon. Ngunit siya ay nagulat nang matuklasan niyang napapaligiran na siya ng mga zombie mula sa lahat ng panig. Sinubukan niyang gumamit ng elevator upang tumakas, ngunit napansin niyang may mga zombie na lumalabas mula sa bawat sulok, pati na rin mula sa loob ng elevator. Desperado, patuloy siyang tumakbo hanggang sa magtagpo siya ng isang bulag na zombie na walang mga mata. Sinubukan ni John na magtago mula sa bulag na zombie hanggang sa makalipas ito upang makabalik sa kanyang apartment. Matapos ang ilang sandali, matagumpay niyang naipasok ang sarili sa loob ng apartment, ngunit narinig niyang pilit ng mga zombie na binabasag ang pinto. Sa loob ng apartment, pinigilan ni John ang pinto at tinutulak ito upang manatiling nakasara. Sa kalaunan, siya ay nakatulog dahil sa matinding pagkapagod. Nang magising siya, natuklasan niyang pumutok ang lahat ng mga power station sa lungsod, na nagdulot ng total blackout at ipinalam sa buong lungsod ang dilim. Sa kanyang susunod na video, nag-record si John ng mensahe para sa kanyang channel, ipinapahayag ang kanyang matinding pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag niya na wala na siyang nakikita pang pag-asa sa kanyang kaligtasan, at ang pinagsamang epekto ng depresyon at psikolohikal na pagkapagod ay nag-udyok sa kanya upang magpasya na tapusin ang kanyang buhay. Si John, na labis na tinatamaan ng pagkalungkot at depresyon, ay nagdesisyong wakasan na ang kanyang buhay upang makatakas sa mga paghihirap na kanyang nararanasan. Inihanda niya ang isang lubid at lumabas upang magbigti. Ngunit napansin niya ang isang pulang laser na ilaw na nakatutok sa kanya mula sa building sa kabila ng kalsada. Ang pagtingin sa laser ay nagpasaliksik sa kanya upang muling pag-isipan ang kanyang desisyon. Agad niyang tinanggal ang lubid at tumingin mula sa balcony, napansin ang isang magandang babae na nakatayo sa kabila ng kalsada at nagpapadala ng senyales sa kanya. Sinusubaybayan siya ng babae sa buong paghihirap na ito. Naramdaman ni John ang isang muling pag-asa at ginhawa, nang makita niyang may ibang tao pa pala doon na buhay at maayos. Nakipag-ugnayan ng babae kay John gamit ang isang laser pointer upang ituro ang mga letter sa isang board, na nagsasaad na siya ay hanggal sa pag-iisip ng pagpapatiwakal. Nagbigay siya ng senadoryas kay John na maging tahimik at huwag magsalita ng malakas, dahil maaaring makaakit ito ng mga zombie at magdulot sa kanila ng panganib sa kanilang mga apartment, at magsimula silang manghunting ng mga zombie. Sinubukan ni John na tawagin siya, ngunit mabilis na nagsenyas ang babae upang manatili siyang tahimik upang hindi makuha ang atensyon ng mga zombie. Inayos ni Kim ang kanyang apartment na may mataas na kalidad na seguridad upang maprotektahan sila mula sa mga zombie at may sapat na armas para sa depensa. Kasama si John, inorganisa nila ang kanyang apartment ng top-notch security upang makalaban sa mga zombie at handa silang magtanggol. Ginagamit nila ang mga tablet upang makipag-ugnayan, nagpapalitan ng mga nakasulat na mensahe. Nang subukang pumasok ng isang zombie sa apartment ni Kim, nahulog ito sa isa sa mga trap ni Kim, at mabilis niyang pinatumba ito. Habang dumidilim at nagsisimulang bumuhos ang ulan, nagdesisyon si Kim at John na samantalahin ang bihirang pag-ulan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga walang lamang lalagyan upang mangolekta ng tubig. Tinitiyak na magkakaroon sila ng sapat na supply para sa inumin, dahil bihirang mangyari ang ganitong pag-ulan. Sinimulan ni Kim na mag-explore sa gusali kung saan nakatira si John, sinuri ang mga kalapit na lugar, mga apartment, at mga palapag upang malaman kung alin sa mga ito ang okupado ng mga zombie at alin ang hindi. Obserbahan ni Kim kung aling mga palapag ang may mas kaunting zombie at alin ang may mas marami. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa, nagtatangka silang magpalitan ng pagkain. Inihagis ni Kim ang isang lubid upang maipadala ang pagkain kay John, ngunit nahulog ito sa kalsada. Gumamit si John ng drone upang kunin ang pagkain mula kay Kim at ibalik ito sa kanya. Gayunpaman, ang lubid na nahulog sa kalsada ay natagpuan ng isang bumbero na naging zombie. Dahil may ilang natitirang alaala ang mga zombie, nagsimulang hilahin ng zombie bumbero ang lubid na nakakabit sa mesa ni Kim. Mabilis na hinayla ng zombie bumbero ang lubid, at ang mesa ay tumama kay Kim, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Nagsimulang umakyat ang zombie bumbero sa lubid upang makarating sa apartment ni Kim. Nakita ni John ang nangyayari at sinubukan niyang itumba ang zombie mula sa lubid sa pamamagitan ng paghagis ng isang vase, ngunit nahulog ito nang masyado malayo sa target. Nagdesisyon siyang gamitin ng drone upang makagambala sa zombie, ngunit hinawakan ito ng zombie at itinapon sa lupa. Nang mga oras na yon, nakarating na ang zombie sa balcony ni Kim. Habang papasok na ang zombie, muling nagkamalay si Kim, nakipaglaban, at nagawang itulak ang zombie mula sa balcony, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Pagkatapos ng gabing yon, si John, na desperado na sa pagkain, nagdesisyon na lumabas at maghanap ng mga karatig na apartment para sa anumang supply na maaari niyang matagpuan. Alam niyang kailangan niyang kumain o mamamatay, kaya pumasok si John sa isang katabing apartment at nadiskubre niyang puno ito ng pagkain, inumin, at lahat ng mga supply na maaaring kailanganin.
Ngunit hindi nagtagal, natagpuan ni John ang katawan ng kapatid ng kanyang kapitbahay na nakahiga sa kama. Nang bamaling siya, sinalubong siya ng zombie na kapitbahay na ngayon ay umatake sa kanya. Nagkubli si John sa likod ng katawan ng kapatid ng kapitbahay upang makaiwas sa atake ng zombie. Matapos niyang makatakbo pabalik sa kanyang apartment, mabilis niyang isinara ang pinto sa likod niya. Kinabukasan, kumain siya ng pagkain na kinuha niya mula sa apartment ng kapitbahay at ginamit ang isang wireless device upang magpadala ng pagkain at mensahe kay Kim, muling nakipag-ugnayan sa kanya. Kinabukasan, nagsimulang gumalaw ang mga zombie sa kalsada at pumasok sa gusali kung saan naroroon si Kim. Habang nagtatago si Kim, aksidenteng natambi niya ang isang mesa na nagbigay ng senyales sa mga zombie ng kanyang presensya. Agad na kumilos si John sa pamamagitan ng pagpindot sa doorbell ng apartment ng kapitbahay upang akitin ang mga zombie palayo kay Kim. Ang diversion na ito ay matagumpay na nakapag-akit sa mga zombie patungo sa apartment ng kapitbahay, niligtas si Kim. Nag-usap sina John at Kim at tiniyak ang kaligtasan ng isa't isa, pinalakas ang kanilang koneksyon habang patuloy nilang tinatahak ang mga panganib ng kanilang bagong realidad. Nagpasya sina John at Kim na lumikas mula sa kanilang mga apartment at subukang makaligtas mula sa mga zombie sa kalsada. Naghanda sila para sa kanilang pagtakas. Nakipaglaban si John pababa mula sa kanyang gusali, pinapatay ang mga zombie na humaharang sa kanyang daraanan. Samantala, kumuha ng shortcut si Kim. Gumamit siya ng lubid upang mag-repel pababa mula sa kanyang balcony at mabilis na lumapag sa kalsada. Bagamat agad siyang inatake ng maraming zombie, mahusay na nakipaglaban si Kim at nagawang mapatay ang mga zombie na humarap sa kanya. Natisod si Kim at nahulog ng nakadapa sa lupa, ngunit mabilis siyang bumangon at nakipaglaban muli sa mga umaatake niyang zombie. Nang isang malupit na zombie ang umatake sa kanya, dumating si John sa tamang oras upang patayin ito. Tinulungan ni John si Kim na bumangon at tumakbo silang magkasama upang makaligtas. Ngunit napapaligiran sila ng mga zombie mula sa lahat ng direksyon. Gamit ang kanilang lakas, lumaban sila ng matindi upang pabagsakin ang lahat ng mga zombie sa kanilang daraanan. Nagawa nilang linisin ang landas at sa wakas ay nakarating sila sa gusali na kanilang pinuntahan. Pagdating nila sa ikawalong palapag, agad silang inatake ng maraming zombie. Desperado nilang hinanap ang isang bukas na apartment upang magtago, ngunit lahat ng mga pintuan ay nakalock. Si John, na napapaligiran at tinatamaan na ng mga zombie, ay nakipaglaban ng buong lakas upang ipagtanggol ang sarili, itinulak ang mga ito pabalik. Nang tila wala ng pag-asa, nakahanap si Kim ng isang bukas na pintuan ng apartment at hinayla si John papasok. Mabilis nilang isinara ang pinto sa likuran nila upang magtago. Sa loob ng apartment, natagpuan nila si isang lalaki na nagbukas ng pinto para sa kanila. Malugod silang tinanggap ng lalaki at binigyan sila ng pagkain at tubig. Nagpakilala sila at nagkasundong manatili na magkasama para sa mutual na proteksyon at kaligtasan. Ipinahayag ng lalaki na may malaking bilang ng mga sundalo na nagpapatrol sa lungsod gamit ang mga eroplano upang iligtas ang mga natitirang buhay na hindi pa nahawa. Pinatibay niya ang kanilang loob na darating ang tulong sa lalong madaling panahon. Pinagaan ng balitang yun ang pakiramdam nina John at Kim, at nagyakap sila, nakahanap ng bagong lakas sa posibilidad ng kaligtasan. Ngunit, sa kabila ng kanilang bagong pag-asa, nanatili silang maingat at patuloy na binabantayan ng lalaki, tinitingnan ang kanyang mga galaw upang tiyakin na hindi siya nagdudulot ng banta sa kanilang kaligtasan. Bigla silang nahilo at nawala ng malay, nilason pala ng lalaki ang kanilang pagkain, at nagkamalay na sa isang nakakatakot na eksena. Ang lalaki pala ay may balak gamitin sila bilang pagkain para sa kanyang asawa na naging zombie na. Itinutok ni John ang kanyang baril sa lalaki upang mailigtas si Kim. Ikinulong ng lalaki sa isang kwarto si Kim at ang kanyang zombie na asawa, kampante na siya dahil makakakain na rin ang asawa niya ng tao matapos magutom ng matagal. Nakipaglaban pa si John sa lalaki upang mailigtas si Kim, ngunit nawala ng pag-asa sa buhay ang lalaki matapos makita na pinatay lang ni Kim ang kanyang asawang zombie. Habang maingat nilang inihahanda ang kanilang sarili upang lumabas sa apartment, ang tunog ng mga eroplano sa itaas ay lumalakas, at naramdaman nila ang isang alon ng pag-asa, alam nilang mas malapit na ang tulong. Nagdesisyon silang kunin ang panganib at maghanap ng paraan upang magbigay ng signal sa mga eroplano, binabaliwala ang kanilang sakit at takot, na may pag-asa na ito na ang kanilang huling pagkakataon na makatakas mula sa bangungot. Nagpasya silang umalis at harapin ang mga zombie isang huling beses upang makarating sa eroplano na magliligtas sa kanila. Nakarating sila sa bubong at nakita ang eroplano na sana ay magsasalba sa kanila, ngunit nang makarating sila, natuklasan nilang wala na ang eroplano, malamang ay iniwan na sila. Bumalik ang pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Dumating ang mga zombie sa bubong, binasag ang pinto, at natagpuan sina John at Kim. Naglaban si John laban sa mga zombie isang huling beses bago sila sumuko sa kanilang kapalaran, pinaputok ang baril na ngayon ay wala ng laman. Nagsimula na silang sumuko sa kamatayan. Ngunit bigla, muling lumitaw ang eroplano sa likuran nila, at nagsimula ang mga sundalo na patayin ang lahat ng mga zombie sa harapan nila. Nakasakay sina John at Kim sa eroplano at nailigtas. Dinala sila ng militar sa isang shelter kasama ang ibang mga nakaligtas mula sa zombie apocalypse. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.